So I want to talk to you about 3 priorities for the believer's life. 3 prioridad sa buhay ng bawat mananampalataya. Alam niyo, isa sa mga problema ng mga tao sa ating kapanahunan sa ngayon, hindi lang ng mga tao, kundi ng mga maging mga Kristiyano. Isa ito sa mga problema ng karamihan sa panahong ito na ang tinatawag kong misprioritization. Ibig sabihin, hindi natin alam kung saan natin ilalagay ang ating panahon. Ano ang uunahin natin? Hindi natin alam kung saan natin ilalagay ang pananalapi natin saang mahalaga. Hindi natin alam kung paano natin gagamitin ang ating mga talento. So, misprioritization na tatawagin kong ganon. At madalas, ito yung nagiging dahilan kung bakit ang buhay ng kahit mga Kristiyano ay nagkakagulo-gulo. At minsan sinasabi natin na ang Diyos ang may kasalanan. At maraming mga Kristiyano ang ganoon, may mga taong ganoon na sinisisi ang Diyos. Pero sa totoo lang, ang Panginoon ay hindi nagkulang, hindi nagpabaya. At sa kung kayo po ay umaattend sa church, for example, at katulad na sa church natin, I believe na ang Panginoon ay hindi nagkukulang ng instruction. Hindi ang Panginoon nagkukulang sa atin na magbigay ng liwanag sa ating kaisipan. Pero one of the things that I realize is that tayo sa kapanahunan natin, hindi tayo kulang sa kapahayagan. Kulang tayo sa pag-act doon sa narinig mo. At minsan, may mga problema din ng mga mananampalataya na iba ang sinasabi. This is one thing na I realize bilang pastor. Sabi ko, paulit-ulit ko na sinasabi yun. Pero yung pamamaraan, yung action, yung nagiging reaction sa pamumuhay ng tao, ganun pa rin, the same. Walang pagbabago. Hindi tayo nagkukulang sa kapahayagan, kulang tayo sa pagsunod sa kapahayagan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. O ang iba naman, maaaring ang Panginoon ay nangungusap na, subalit iba naman ang pagkakaintindi natin. Kasi meron tayong iba o mga tinig na may mas pinakikinggan kaysa sa tinig ng pastor o ng Panginoon na pinagdadaloy sa pastor natin. So those are the things na nagiging dahilan kung bakit ang buhay ng maraming tao at maging ang mga mananampalataya ay magulo, hindi masaya, mabigat. Subalit, ang Panginoon, nais kong sabihin sa atin, ang Panginoon kailanman ay hindi nagkulang sa iyo. Hindi nagpabaya. At gusto ko yung binuksang word, scripture ni Micah kanina, sa Psalms 107 verse 20. Anong sinasabi doon? Ang sabi, "And you sent your word and healed them and delivered them from all of their destructions." Kapag ang Diyos kikilos sa buhay mo, madalas na natin maring narinig na ninyo ito, kapag ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo, gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita, pangunahin. If God wants to do something in your life, He will send you His Word. So you watch for the Word. Amen. Yun yung pagmamasdan mo. Kasi itong Word na ito, na binigay ng Panginoon sa iyo, yun yung tatanggapin mo, i-receive mo, at yun yung lalakaran mo. Doon ang tunay na katagumpayan magmumula. Nais kong mag-exhort sa bawat isa sa atin ng 3 bagay, 3 crucial relationships that you must prioritize. Guard and develop if you want to experience life as God intended it to be. Priority number 1 is your relationship with God. Make your relationship with Jesus the top priority of your life. Kung gusto niyo, kapatid, na maranasan ang isang tunay na ganap, isang tunay na buhay na ipinangako ng Panginoon, kasi hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi siya kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi kasinungalingan at hindi siya nagsisinungaling. Kung ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay nangako ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, totoo na gusto niyang maranasan mo ito. Hindi na ang buhay ay makita mo na parang pabigat sa iyo na sa bawat araw
ay parang ayaw mo na lang gumising. Kasi mabigat ang buhay. Although talagang kung ikaw ay tutuon sa panlabas, kasi yun yung isa sa mga problema, ang napagtutuunan natin ay iyong panlabas. Mga nararamdaman, mga pangyayari, yun yung napagtutuunan natin. Kaya walang nagbabago sa buhay natin kasi kung ano ang pinagtutuunan mo, yun yung lumalaki sa'yo. Kaya anuman ang mararanasan mo, mananatili kang matatag, confident, may pananampalataya sapagkat ang pundasyon ng buhay mo ay si Jesus at alam mo na malapit ka sa Panginoon. Maging seryoso kayo sa relasyon ninyo sa Panginoon. Ano yung pinakamahalagang pursuit sa buhay mo sa ngayon? Ano yung pinagsusumikapan mo marating? Ano yung pinupursu mo? No earthly achievement, no earthly relationship, no earthly possession should ever supersede your pursuit of Him. Sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 3, verse number 7 to 10, sa New King James, sabi ni Paul, "But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count them all things loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ," verse 9, "and be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith." Verse 10, sabi niya, "that I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering." So sabi niya, whatever things, sa verse 7, whatever things were gained to me, anumang mga bagay na tinitignan kong mahalaga sa akin dati, ang aking status, pagiging Pariseo, na tinitignan ng mga tao, sabi niya, lahat ng ito, ikukumpara kay Kristo, ay tinuring kong basahan, basura, kung ikukumpara kay Jesus. Sa pursuit ko sa Kanya, kung ikukumpara ang lahat ng bagay. Ano ang pinupursu mo? Siguro may iba sa atin nagpupursu ng karir, maging doktor lang ako. Hindi ko sinasabi na huwag kayong magpursu ng karir. Hindi yun ang sinasabi ko. Huwag kayong magpursu na makatapos ng degree. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero dapat ang pursuit natin, walang hihigit na pursuit kaysa sa pursuit na Panginoon. Nais kitang makilala ng higit sa buhay ko. I want to know Him and the power of His resurrection. So, isa pang mapapansin ninyo doon, sabi ni Paul, hindi siya tumigil doon sa I want to know Him. Pero sabi niya, I want to know Him and the power of His resurrection. Becoming like Him in His death. Ang gusto niya maranasan, in short, isang buhay na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay. Ang ibig sabihin niyan, isang kapangyarihan na nagbabago ng buhay. Isang kapangyarihan na kahit patay, binubuhay. Isang kapangyarihan na maranasan niya sa buhay niya na ang dating Paul ay nag-ibang tao after ng resurrection. The enemy's target is your intimacy with God because everything else in your life flow from this relationship. Lahat sa buhay ng bawat isa sa atin magpo-flow dito. So, ang ibig ko sabihin, na kung ang buhay mo, kung pagmamasdan mo ang buhay mo, ano man ang nangyayari sa buhay mo, ito ay produkto or product, byproduct, ng intimacy mo kay Jesus. Ang mga karanasan mo sa pagharap mo ng problema mo at kung paano mo mapapagtagumpayan ito, nagfo-flow lang ito
doon sa gaano ka ka-intimate kay Jesus mo. Alam niyo, yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi ito casual Christianity. Ito ang mga tinatawag na intentional na Christianity. Ito yung mga bagay na maghihiwalay sa inyo sa maraming mga Kristiyano. Karamihan sa mga Kristiyano sa ngayon, parang yung sinasabi ng James, na may form of godliness, pero walang kapangyarihan. Ang ibig sabihin yan, maraming nagsasabi na Kristiyano ako, born again po ako. Magpapakita ng mga verses, kumakanta ng mga worship songs. Pero hindi yan ang magpapatunay na ang isang Kristiyano ay Kristiyano sa kung anong sinasabi niya. Sa iba, patutunayan yan ng isang bagong buhay. Intentional Christianity, yun yung mag-aangat sa inyo mula sa iba. It will separate you from the rest. Nasasabihin ng tao sa inyo, makikita, you are the real deal. Hindi ito fake. Dami ko ng Kristiyano na nakita, pero ito kakaiba. Meron daw, sabi ng isang pastor, 2 bagay lang daw kung bakit ang ating mga kakilala ay hindi tumatanggap kay Lord. 2 bagay. Ilang bagay? 2 bagay. Ang unang bagay, dahilan kung bakit hindi nila tinatanggap si Lord kasi hindi pa sila nakakatagpo ng mga Kristiyano. So, ibig sabihin, hindi pa nila na-encounter ang mga Kristiyano. Wala pa nag-share, nagpakilala sa Panginoon. Pangalawang dahilan, nakatagpo na sila ng mga Kristiyano. Kaya hindi sila tumatanggap kay Lord. Kaya sabi nila, yan lang pala ang mga Kristiyano, ganun din. Wala din pala. Anyway, priority number two is your relationship with the church. One of the devil's primary strategy, ang estratehiya ng kaaway upang sirain ang isang mananampalataya, ay ito. Destroy the relationship with the church where God has placed them to weaken and destroy their relationship with God. Kung ang relasyon mo sa Panginoon hindi kayang tibagin ng kaaway, ang sisirain niya sa iyo ay yung relasyon mo sa church na kung saan kanya nilagay. Bibigyan kanya ng samot-saring kaisipan o mga damdamin na maghihiwalay sa iyo doon sa church na kung saan ka tinawag ng Diyos. Ilalayo ka niya sa church na kinabibilangan mo. At kahit na sabihin mo, matatag ako sa relasyon ko sa Diyos, pag naihiwalay ka niya sa kung saan ka niya dapat inilagay na church, manghihina ka sa relasyon mo kay Lord. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Buong-buong pagmamahal, sasabihin ko sa inyo, gawin ninyo ito na ang Panginoon ang dahilan. Ibig sabihin, tinawag kayo ni Lord doon sa lilipatan nyo. Hindi kayo lilipat dahilan sa na-offend kayo o may hindi ko na nagugustuhan yung ugali ni pastor ngayon. Hello? O si kapatid na ganito, ayaw ko na talaga makita yun. Ay doon naman sa church na yun, ang daming Si pastor, okay lang. At yung iba, pero yung iba, ayoko na doon. Lipat na lang ako. Now, honestly, medyo nakakatawa ito ng konti, pero ito ay isang napakahalagang bagay na dapat ninyong maunawaan. Kung talagang gusto ninyong maranasan ang isang tunay na pagiging Kristiyano natin, na nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos at nakikita natin na ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin. Now, think about this. Bitawan ko sa inyo isang scripture na ito sa 2 Thessalonians chapter 2, verse number 7. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa, kasama ng kasamaan, at nananatiling ganyan hanggat inalis ang humahadlang sa Kanya. Ito yung point ko. Ang Antichrist ay hindi marireveal hanggat nandito pa ang church. Gagawin ko lahat ng gusto ko. That is the spirit of an Antichrist. Lawless one ang tawag sa kanya. Yung walang batas-batas.
Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Walang batas. Walang sino makakapigil sa akin. Walang authority sa buhay ko. Right? He is the lawless one. Then the lawless one will be revealed kapag nawala na yung church, whom the Lord will consume with the breath of His mouth. Ikukonsume siya, tatalunin siya ng ating Panginoong Hesus sa muling pagbabalik ni Jesus sa pamagitan lamang ng salita. Hindi makikipaglaban. Word ang tatalo sa Kanya. Pero ito ang point natin. Ang Antichrist, lawless one, the lawless one, mahahayag siya at mamumuno sa mundong ito kapag naalis na ang church. So, ibig sabihin na ang church ay persevering factor. Ang church ang humahad lang sa gawa ng kaaway. Ang humahad lang ay yung church. Kapag naalis na yung church, mangyayari na yung kagustuhan ng kaaway. Plano ng kaaway sa mundong ito na itatayo niya ang Antikristo at dadayain niya ang lahat ng mga tao. Pero think about this. Kung ang church ang siyang nagpi-preserve doon sa plano ng kaaway, ganun din sa iglesia. Ang church din ang nagpi-preserve sa bawat isa sa atin upang tayo ay madaya ng kaaway. Kaya kung madadaya ka niya, kung hindi niya kayang dayain or i-destroy yung relationship mo sa Panginoon, dadayain ka niya sa pamagitan ng relasyon mo sa isa't isa. Nasasabihin mo, ayoko na. Lilipat na ako ng church. Nakakainis yung worship team. Hindi. Amen. Ang lakas pumalo ni Chari. Joke lang yan. Baka konting spice up lang yan. Pero kahit na mayroong konting, joke, pero seryoso po ito. Seryoso na mga bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Amen? Amen po ba? Amen. Nariyan pa po kayo? Hebrews chapter 9, verse 9 to 15. Malapit-lapit na po tayo magtapos. 9 to 25. O basahin na lang natin ang diretsyo doon sa 24. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Sabi sa verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi daw natin dapat nakalimutan o kaligtaan yung mga pagtitipon. Sa atin, pagtitipon natin, nakikita tayo kada Sunday lang. Alam niyo yung ginagawa ng mga unang mananampalataya? Araw-araw, breaking of bread. Not forsaking, huwag ninyong kaliligtaan ang pagtitipon. Ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some. Nakatulad ng ginagawa ng iba, nakakaligtaan na nila. But exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Every believer must cultivate, may kukultivate natin ito sa church. Tatlong relationship sa church. Merong people over you. People ano nga po? People over you. Merong people with you and around you. And merong people under you. Papaliwanag ko ng konti. Sa church, meron kayong ganyan. Hindi pwede wala. Sa church na ito, meron kayong people over you. Itong mga people over you, ginagalang ninyo. Although of course, magkakapantay-pantay pa rin tayo sa harapan ng Panginoon, magkakapatid. Responsibilidad lang yan. Amen? Pero there are people that is over you. Itong mga taong ito over you, mga spiritual authority yan sila. Ang pastor, spiritual authority, and covering over you. Nagko-cover sa inyo. So meron kayong covering. Sila yung sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 7, obey those who rule over you. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch over your soul. So may covering. Siguro maliit lang na segue. Kaya yun ang tinatawag natin na kapag meron sa inyo, halimbawa magpe-pray, please, paki-pray over me. Please pray over me. Ang praying over ay yun yung panalangin ng nagko-cover sa inyo. Ang tanong ko, sa buhay ninyo, meron ba kayong covering, spiritual covering? Yun yung mga tatawagin ninyo kapag kayo ay may sakit. Please pray over me. Ibig sabihin, panalangin mo ako, protektahan mo ako sa panalangin kasi ganito ang nangyayari sa akin. At yun yung kagandahan din ng mga tao na meron kayong church.
na kinikilala ninyong church, na hindi lamang kayo attend ngayong Sunday dito, mamaya-maya ay doon. Amen. Morning, dito ako, maganda preaching. O kaya, dito muna ako pag 9 to 10, kasi galing ng praise and worship. Pero yung preaching niyo, hindi maganda. Tapos lipat tayo dun sa kabila para sa preaching. Yan yung kagandahan na meron kang church, local church. Na kung saan nilagay ka ni Lord, ang pastor ay nagko-cover sa'yo. And those who, sabi niyan, be submissive, for they watch out for your souls. They watch out for your souls as those who must give an account. Let them do so with joy, or obey them, let them do so with joy, and not with grief, for that will be of no advantage or unprofitable to you. So kapag ginawa natin, tayo ay pinaparangalan natin, ino-honor, kasi sila alam natin na sila ay nagbibigay ng salita ng Diyos sa atin. People over you, they provide spiritual covering, direction, correction, and training. Yun yung pinoprovide nila. So sa church, meron silang pinoprovide na covering, meron silang pinoprovide na direksyon, meron silang pinoprovide na correction. Amen. Kaya dapat nakahanda ka din na ang pastor hindi nag-i-entertain. Magano tayo dito, patawa na lang tayo na magpatawa. Para ang Sunday, maraming tao. Ang pastor nagko-correct. At dapat alam din natin kung kailan natin tatanggapin yung correction na yon. Nakabukas ang puso natin. Kasi nagpo-provide sila ng training. Kasi ang papel ng mga spiritual leader na ito ay upang dalhin kayo doon sa pagkatawag ng Panginoon sa buhay ninyo. Sasabihin ko sa inyo, hindi ninyo malalakaran ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay ninyo fully kung hindi ninyo kinikilala ang lugar at papel ng spiritual authority sa buhay ninyo. People around you, pangalawa na relasyon natin. So doon sa mga over you, so merong tao, ito i-recognize ninyo, may mga tao over you. Itong mga taong ito dapat ino-honor. Nagsasubmit kayo. Halimbawa, kung saan man kayo church, halimbawa lang. Kung doon at natututo kayo sa mga spiritual leader na ito. So ino-honor ninyo, nagsasubmit kayo, at pinagmamasdan ninyo sila. Kung paano sila namumuhay. Amen po ba? So dito, sa binabanggit kong ito, makikita ninyo mga kapatid, na ang church, hindi katulad ng inaakala lamang ng iba, ng ilan. Kasi sa iba, ang perspektibo nila sa church, pupunta lang ako ng church, kung kailan ko gusto. Pauupo ako sa upuan ko, at makikinig ako, kung kailan lang ako makikinig. Amen. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Amen. Yun yung perspektibo ng iba, ng marami, patungkol sa church. Pero hindi yan ang church. Ang church ng Panginoon, mayroong spiritual authority na kung saan nagpo-provide, of course, ng spiritual covering, nagpo-provide ng word na katulad na sinasabi ng salita ng Diyos na, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with understanding and knowledge. So yun yung mga pastor na tinatalaga ng Panginoon sa buhay ninyo, na kayo ay pinipid ng knowledge and understanding. Dito sa mga pastor na ito, kayo ay magpapasakop. Makikita ninyo na sila ay magko-cover sa inyo, magpapakorek kayo. Amen. Matututo kayo sa buhay nila, na sa pastor, you learn from them. Ang papel ng bawat leader sa church, magi kayong magandang halimbawa. You're not there for nothing. Ipakita ninyo kung ano ang tunay na Kristiyano at lingkod ng Diyos. Huwag kayong maglaro. Amen. Hindi tayo, wag din nating ipagpalagay na magkaka-body-body lang tayo. May panahon dyan. Pero pagdating sa leadership, leader nyo ako. Of course, tayo ay may body-body. Magkapit tayo as, karoon tayo ng panahon na ganoon. Maganda din yon, bonding.
Pero pagdating sa church at pagdating doon sa kung leader ako, ang tingin mo ay leader mo siya. Amen. Ang papel natin, magpapakita tayo ng ihemplo. Hindi masamang ihemplo kasi ang ihemplo ay dalawa din. Pag leader ka, automatic, ikaw ay responsable sa dalawang bagay. Ikaw ay nagiging ehemplo. Automatic yan siya pag leader ka. Nagiging example ka. Ang tanong ay dalawa lang. Are you a good example? Or are you a bad example? Ito naman yung mga people under sa atin. I-mentor mo sila, iti-teach o tuturuan, at ibubuhos mo ang buhay mo sa kanila. You will pour your life out to them, at hahawa ka din sa kanila ng spiritual hunger. So, ibig sabihin, tingnan natin sa 1 Timothy chapter 4 verse number 12. Sa Amplified, look well to yourself, to your own personal. Sa Message translation, ang sabi diyan, keep a firm on both your character and your teaching. Sa pangalagaan mo yung character mo. Pag leader ka. Sa NLT, keep a close watch on how you live. Number 3 na ipaprioritize natin mga kapatid ay ang ating spiritual growth. Sa pangatlong bagay, una, relationship natin sa Panginoon. Pangalawa, yung relationship sa church. Pangatlo, yung ating ipaprioritize natin ang ating spiritual growth. Itong spiritual growth na ito, reinforcement lang ito ng number 1. Kasi ito, parang application ng kung ano ang gagawin natin para natin mapagtibay ang ating relationship sa Panginoon. Spiritual growth doesn't happen accidentally. Tandaan ninyo na hindi automatic ang paglagong spiritual. Hindi siya automatic. Kung naghihintay kayo, halimbawa na 5 years na kayo na nasa church, naghihintay kayo na, Lord, ba't hindi pa ako lumalago? Sabihin si Lord sa inyo, tanungin mong sarili mo, wag ako. Amen? Kasi hindi siya automatic sa bawat isa sa atin. Ipinrovide ng Diyos ang lahat sa atin for our spiritual growth. Ang church, ang pastor, ang sabi ng Panginoon, I will provide you with knowledge and understanding. I will give you shepherds after my own heart. Amen? Lahat ng yan ibibigay ko sa inyo. Pero nasa inyo ang pagpapasya kung nais ninyong lumago. Ang sabi niya ni John Maxwell, sabi niya, your life will not change until you change your daily routine. Hindi magbabago ang buhay natin kung hindi magbabago ang daily routine mo. A believer life collapses not because of outside attacks, but because of internal neglect. Amen. Your greatest battles are won or lost in your secret place. Build intimacy, not just routine, but relationship over religion. Babanggitin ko isang bagay nito. This is very powerful. If Satan cannot destroy you, he will try to neutralize you. Kung hindi kanya kayang sirain, you neutralize kanya. So kung hindi kanya kayang pigilan, masyado kang malakas, masyado kang umuusad ng pasulong, at ang layo na nararating mo ngayon. Gagawa siya ng paraan para man-neutralize ka lang. Yung manatili ka lang doon. Neutral. Sa ating pagpa-prioritize, is God fully number 1? Are you actively protecting your place in the church? So tingnan natin sa week na ito, halimbawa, priority ba talaga si Lord sa atin during the week? Tapos yung ating relationship sa church, pinoprotektahan ba natin ang ating church? Tapos yung pangatlo, are you investing in your spiritual growth? Nag-i-invest ka ba? Satan knows if he cannot destroy you, he will try to neutralize you. Ang taktika ng kaaway sa buhay natin, distance you from God through busyness and distraction. His tactics, one of his tactics, isolate you from the church through offense and hurt. And one of his tactics,
stagnate your growth through compromise, pamagitan ng pagkukompromise at complacency.